Welcome back sa aking channel. Kapamilya A-lister star Daniel Padilla, laki ang pagsisisi sa ginawang paghiwalay sa kanyang dating nobya na si Catherine Bernardo. Panoorin at pakinggan hanggang sa huli ang bidyong ito para sa buong detalye. Huling-huli raw ang umiiyak na isang Daniel Padilla sa kanyang pagsisisi sa ginawang panluloko at pakikipaghiwalay sa dating jowa na si Catherine Bernardo. 3 araw matapos nilang ihayag sa publiko ang kanilang official statement sa kanilang hiwalayan, tila nagbago na daw ang ihip ng hangin sa kampo ni Daniel Padilla kung saan halos araw-araw daw itong bumibisita sa bahay ni Catherine upang suyan muli at ayusin ang nasirang relasyon matapos ang 11 years nilang pagsasama bilang isa sa mga minahal at hinangaang love team ng mga Pilipino. Ito ang mga naging pambubulgar ng batikang showbiz columnist at vlogger na si Christy Fermin sa kanyang programang Showbiz Now na kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez. Kinumpirma mismo ito ni Manay Christy ang madalas na pagpupunta ni Daniel sa pamamahay ni Catherine at kitang-kita mismo ng mga tauhan ng pamilya Bernardo na palaging luhaan itong si Daniel habang nakikipag-usap at humingi ng tawad sa kanyang dating jowa na si Catherine Bernardo. Nasa tapat naman din mismo ito ng ina na si Min Bernardo at ayon pa sa source ni Christopher Min, talagang matigas na raw ang pakiramdam ni Catherine sa pakikiharap kay Daniel at very obvious na galit na rin ito na hindi na kayang patawarin ang nobyo sa mga ginawa nitong panluloko sa kanya at sa kanilang love team na Katniel. Samantala, ipinagluluksa rin ng phenomenal box office star na si Vice Ganda ang paghiwalay ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Tulad ng milyong-milyong Katniel fans, matinding kalungkutan at panginayang din ang naramdaman ni Vice nang kumpirmahin na nina Catherine at DJ na nagwakas na ang kanilang 11 years na relasyon. Ayon pa sa TV host comedian, hindi lang siya fan ng tambalang Katniel, kundi malapit din niyang itong kaibigan. At sa katunayan, itinuturing na niyang anak-anakan ng ex-couple, lalong-lalo na si Catherine. Dahil hindi man daw niya ito isina sa publiko, lagi raw bumibisita sa kanya ito sa kanilang studio sa It's Showtime upang bisitahin siya at kamustahin. May pakiusap pa nga raw sa kanya ito na huwag daw i-broadcast pa sa madla na nasa studio siya at kontento na siyang makausap ang kanyang ate Vice pag break time ng kanilang show. Saad niya, I'm sad. Until now I am sad. Yung damdamin ko bilang malapit sa kanilang dalawa, bilang fan nilang dalawa, yun malungkot. Parang hindi yata normal kung magiging masaya tayo na nakikitang may dalawang taong malungkot. Dalawang tao na dating masaya tapos ngayon hindi na masaya sa piling ng isa't isa. Normal na damdamin lang yon, na katulad ng iba na malungkot. I wish them peace, healing and joy. Gusto ko silang makita na masaya uli. Kung ano man ang pamamaraan nila ng pamubove on, suportahan na natin sila at alam kong kaya nilang makarecover sa lahat ng mga sakit na kanilang mga nararanasan sa ngayon. Bagamat hindi pa raw nakikita ni Vice Ganda ang new look ni Catherine Bernardo, suportado niya ang pagpapa-orange sa buhok ng aktres. Kalat na raw kasi ito sa social media at nakikita niya mismo sa kanyang feed ang naturang bagong looks ng anak-anakang si Catherine Bernardo. Natutuwa siya at kahit papano ay nahihibsan di mano ng dalaga ang lahat ng kanyang mga pagsubok na kinakarap sa puntong masakit na iwalayan nila ni Daniel Padilla. Ang dagdag pa na payag ni Mime, sana nakakadagdag yun ng kasiyahan na nararamdaman niya. Kung ano man ang pamamaraan nila ng pag-cope, suportahan natin yon. Kahit ako siguro, gagawin ko rin yan at medyo pare din kami ng mga naiisip sa mga bagay-bagay na katulad nito. Pero ganun pa man, move on na at kung meron mang balikan na mangyayari, pag-isipan mo na ito ng mabuti bago magdesisyon sa mga bagay na dumaan na sa iyong buhay. Sabi nga ng karamihan sa mga fans ng Katniel ay magbigay pa daw ng isa pang pagkakataon para mabuo ulit ang nasirang relasyon ng kanilang mga iniidolo. Pero ayon naman sa iba, kung niloko ka na ng taong minahal mo, maaaring maulit pa ito at worst case scenario ay baka mas masakit pa ito sa nangyari sa una. Kaya hayaan na lang daw na matahimik ang isyo at wag na hayaan ibalik pa ang nakaraan sa pamamaraan ng pagpapatawad at pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa mga bagay na nagbigay sa iyo ng masakit na karanasan sa buhay. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.